Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 18 hanggang 20 na lang muna yung ating babasahin. At yun. Bago ko simulan ang aking pagbabasa, explain ko muna yung aking natutunan mula sa verse 11 hanggang 17 ng Isaiah chapter 24. Ang nakuha kong aral dito, itong verse 14 hanggang 15. Sabi dito, silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Pupurihin siya doon sa silangan at ipagpapangguni ang kanyang pangalan, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. Ang nakuha kong aral dito, bagamat nagkakaroon ng kaguluhan, meron pa rin mga tao na nagtitiwala sa ating Panginoon na patuloy silang nananampalataya at nagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoon. At ang nakuha kong aral dito ay yung pong ang tunay po na pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon ay yung hindi po tayo naapektuhan ng anumang sitwasyon. Isang halimbawa po, pag po tayo nasa sitwasyon ng nahihirapan po tayo, nawa, ando pa rin po yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon at doon pa rin po tayo nawa lumapit sa ating Panginoon. At nawa, kahit na tayo ay nasa sitwasyon ng nahihirapan tayo, sa sitwasyon na hindi natin maunawaan yung bagay-bagay, nawa patuloy po tayong umattend sa ating mga gawain sa church. Sapagkat ang church po, pag po tayo dumadalo sa church, nagkakaroon po tayo ng wisdom at paalala sa atin na magpatuloy sa buhay. Yung po yung aking nakuhang aral po dito sa verse 14 to 15 na patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. Silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Sino yung mga nakaligtas? Yun po yung base po sa aking pagkakaunawa. Pwede nyo po akong itama or i-correct. Ang sinasabi po dito nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Yun po yung mga nanatiling tapat sa ating Panginoon sa kabila ng kaguluhan na nangyayari, sa kabila ng paghihirap na kanilang nararanasan, ando pa rin yung pagpapasalamat nila sa ating Panginoon na bagamat nakakaranas sila ng kahirapan, pagsubok sa buhay, ando pa rin yung pasasalamat dahil kasama nila ang Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong iniingatan. Yun po yung aking nakuha pong aral dito sa verse 14 to 15. Sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po patungkol po dito. At sabi po dito sa verse 16, may awit ng papuring maririnig maging sa pinakamalayong dulo ng daigdig bilang papuri sa Diyos na matuwid.
At yun po, hanggang dito na lamang po muna. At dito na po tayo sa nabanggit ko po verse 17 to 20 kanina. Pero verse 18 po pala, sorry. Verse 18 hanggang 20 po yung ating babasahin. Pero kung isasama ko na rin po itong 17. At yun, i-explain ko na lang po muli siya bukas. At yun po, umpisahan na po natin. Medyo masakit po yung aking ulo, kaya po siguro At yun po. Mga tao sa daigdig, naghihintay sa inyo ang matinding takot, malalim na hukay at nakaumang nabitag. Sino mang tumakas dahil sa takot, sa balong malalim doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag ang siyang sasadlakan, sapagkat mabubuksan ang durangawan ng kalangitan at mauuga ang pundasyon ng daigdig. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng ugat nito'y mabibiyak. Ang lupa ay tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay sa bitag ng kasalanan kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na makakabangon magpakailan man. At yun po, muli kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At dito na po tayo sa verse 21 hanggang 23 po ng Isaias bukas po ng gabi. God bless po. Nawa, patuloy niyo po akong samahan at patuloy niyo po akong subaybayan. At marami pong salamat dahil patuloy niyo po akong sinusuportahan. At yun lamang po at marami pong salamat. God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye po.